at kayo din dyan sa bahay ay pwedeng mag-predict. So watch out for the Smart Power prediction that at some point in the game a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Babanggitin ko na to feeling ko jungle Popol and Kupa. Matagal na tong tinitirize, matagal na tong pinag-iisipan. At Hindi. hindi. Okay, jungle Grak na. Okay. Jungle Grak Ano pa to, rin. mid? Mid Popol and Kupa. Titignan natin Roam, kung, roam ata. Ay. kung paano nila papaganahin ito. Muli, may chance ang pigilan ng TNC ang RSG sa kanilang balak na pag-raid sa upper bracket. Roam. And this time around, Roam, Popol and Kupa ang ating makikita. Throwback to 2021 Season 8? Parang tagal na nun Matagal-tagal na yun. Ibang meta yun. Dalawang taon na rin ang nakalipas mula nang nakita natin sa professional play ng Popol and Kupa, pero nag-receive nga ng buffs ang Popol and Kupa quite recently. May malaking chance na maging masakit pa rin naman at effective ang build na ito. And Ben Things debuting it. Siyempre, isa sa mga innovators ng ligang ito. Ang ganda rin ng, idea ng TNC dito. Kasi kapag kumuha ka nga ng Popol and Kupa, mawawalan ka ng nagzo-zone. So kumuha sila ng jungle dito na kayang mag-zone. Pero ang downside kasi nun, yung retry holder nyo, yung zoner nyo, so may mga tendencies talaga na pwedeng i-punish ng RSG biglaan to. Pero, ang trade-off mo doon, sobrang taas ng late game potential mo. Makabawi ka. So, TNC, through their draft, na-solve nila yung isa mga major problems nila ng Season 12 na minsan hindi sila matapos ng laro. With this, roamer mo pala pwede na, uy! Alright, tinamaan dito habang Popol and Kupa ay kakagat. Ihahatid sa kaligtasan ni Light itong si Eman na may mga konting sutukan lang na nagaganap. Pareho may alaga. Parehong may alaga. O nga, no? Yung isa may aso lang. At ang nakakatuwa dito for TNC ay napakataas din ang kanilang sieging potential because of this Popol and Kupa. Biruin mo, meron ka ng Isha, meron ka pang Popol and Kupa, ang daming kumakagat sa tore. Oo nga vision is the mission para dito sa TNC. Ang dami mong way para makita pero tatlo nakita dito si King Kong. Now, lalayo na muna. Bababa sa 40% yung buhay. Gugo na nga ba ni Irad? Yung unang turtle ating ganda ng zone. Light and Nuts, look at that. Pinapauwi na sa base. Itong si King Kong. Hinatid lang. Hinatid. At Minake sure na safe. Minake sure na safe at kung maririnig mo talaga ang venue ngayon, may narinig akong sumigaw ng uwi. Ganon kalupit Mainit, ang MPL ngayon. Teka, may nangyari. Wait lang. Uy, Circle Eagle, nagamit na. Light dito. Nakikipagsabayan. Parang sinabi na ni Light kaya ko namang mag-magic Kaya ko namang mag-mage Pag-usapan natin, kaya niya ba mag-marksman bilang roamer? Kasi dahil sa pick ni Ben Things, nanakaw nila yung purple buff. Oh, no. Nabigay niya kay Goyo. Men, TNC right now, mukhang may binabalak talaga silang sorpresa para sa side ng RSG. Pero maliit pa rin naman ang kalamangan ng RSG dito na poprotektahan nila si Eman, which is a major win condition para sa kanilang kupunan. At ang bagal ng takbo ng laro na ito. And kung bumagal pa to lalo, makakalamang to para sa TNC. Again, they have 2, 3 scaling heroes na kailangang protektahan. And dito pumapasok yung recent buff kay Popoling Kupa na gumaganda yung pagtingin sa creep. Ayun, nandun yung full barrage! Makakatakas pa si Eman, tatalo dito, pero nandun yung Acer Nicole, hindi lang tumama. Habang si Light, nais pa na dito ng King Kong. Takbuhan muna, aatras dito ang kupulan ng RSG. 4 members from TNC. Phoenix Army, pinaplatuhan lang. Inuubos yung energy shield. Andun yung one charge King Kong! And first blood ay makukuha ng Phoenix Army habang si Irad. Papasok na nga rin lang, retry na gamit niya. Innocent dito ay pinupuruhan lang talaga. Tortoise puissant from Irad. Pero doon sa kabilang banda ng Papa, bumlato na rin si Nas, may bawi palang hatid dito ang RSG. Ito yung mahirap kasi sa lineup ng TNC. We were talking about that keys to victory na shinare nila. Yung re-engage, yung re-initiation, yung counter-engage. Wala sila nun. So basta magawa ng TNC yung kailangan nilang gawin, they have full vision and they get what they want like this. Yung pagpaplatong malakas. Okay sana. Pero doon, na-expose ng RSG. Medyo parang theoretical pa lang ginagawa ng TNC, so hinahanap pa nila yung tamang timpla. Maganda yung ginagawa ng TNC in terms of execution no? Yep. Meron kang Grok na talagang manggugulat o mang-engage kasi ang daming long-range damage. Pero with the macro decisions na nabanggit mo kanina, no, Leo, RSG pa rin ang may hawak ng kalamangan at mukhang mag-engage sila dito kay Ben Things. Circling Eagle, wala nang mana dito si Light. Habang si Irad, nandun din, naispada na ni Goyo with an Acer Echo. Habang si Emma nakaka-free hit lamang. King Kong lalayo, pero nandun si Light, natatalon lang muna saglit. Habang si Bao ay
pag-iipit sa dalawang members mula din sa RC Philippines. Oh. Dadamba at si Nats pinagsasapak. Double kill ang bagsak para sa TNC. Saan nang galing si Nats dun, men? Parang nakakagulat na lang na mayroon na palang nandun sa likod. Para siya pumasok ng islaman, mosh pit, tapos sinayawan niya lahat. Pinagsisiko. Yun, oo. Okay. Okay. Talaga yun, may dating ngayon pero full barrage na gamit sa mid lane para mag-clear! Oh, from downtown. Goyo with a kill. Isa sa mga weakness ng TNC lineup ay wala silang box. Bago yung bagong meta natin ngayon, yung utility, healing meta, re-engage meta, box meta. Yun ang nagpanalo sa M4 World Champions natin na Echo. Dito wala yung TNC noon and it's a very fundamental need para mangyari ang gusto nila mangyari. Makaabot sila ng mid, late game at makabuo ng items. Currently checking in, nakapag-farm naman ng bahagya si Innocent kahit na napatay siya kanina. He's only down 100 gold. Looking at the junglers though, dito mo makita hirap na hirap si King Kong. So ngayon, he has to play a very specific role. Naku, sandwich play ata ang ilalatag dito ng TNC Innocent. ngayon. Nice pa na Innocent Oy! ay ipit. Circling Eagle, dalawang bagsak. Si Eman pa makakakuha no. Nabasag yung tore para sa RSG. Pero hahabol pa rin. Irad Light nandun. Kaya lang doon sa may badalikod. Nats may ipit. Tatlong members Nats! nandun yung wild charge. Ooh! Knock-up and Goyo for the follow-up. Pero under that turret na ang dive dito ng RSG. Basag. Pero ngayon sino ang babasagin? Light. Dito ay makakatalon din. Circling Eagle. Sunod-sunod. Pao! Layering of skills. And Irad will secure that one. At habang nangyayari ang lahat ng iyon ay si Eman nagtatrabaho lang sa may bandang ibaba. RSG ang nakakuha ng lamang. Kitang-kita doon sa engage na yun, that sequence from bottom to mid, na TNC ang role nung Grok dito in the jungle is para siyang architect. Kailangan niyang bumuo ng mga pader, kailangan niyang bumuo ng mga blockade para maka-free hit yung core heroes nila. The Iritel, or rather, the Novaria, the Ixia, and the Popolin Kupa. Pero hindi nangyayari yun. Ang hirap noon kasi nga RSG, Death Ball sila, King Kong! Ako, nandun yung mga recall King Kong dito. Pero lalayo si Light. Masyadong makunan si Irad. Nandun yung mga recall. Party para sa RSG. 3.9k gold lead. At potentially na mabasag pa yung top lane. May 2-level cap din sa jungle area at makakabasag na naman ang isa ang RSG. Sisimulan na rin nila ang panghuling pagong ng larong ito at mukhang mahihirapan si King Kong agawin ang pangatlong ito. Grabe, palo-palo dito ang RSG ha. Ito na ba yung Hoodie Nats na inaantay natin? Si Kong Eagle, Kong. nadamba ngayon si Irad. Haharangan lamang at yung Red 3, siya pa rin ang magtatagumpay. Pero 4 members mula sa RSG. Hinabol si King Kong with a sliver of HP. Isa Pero na si lang. Eman, natrap siya doon pero sapat yung arrow na pagbagsak mula sa heavy crossbow para ma-secure yung kill. Parang hirap na hirap ang TNC ngayon, Leo. Paano ba sila makakaalis dito? 8 minutes in, theoretically speaking, gagana sana yung ginagawa ng TNC. Pero even the numbers are against them. So kung dun pa lang ang hirap ng mag-experiment. And alam ng RSG paano basagin to. Napapasok nila, napaflank nila yung lineup ng TNC. So na-overload si Bao, na-overload si King Kong. Anong kailangan nilang gawin? Anong kaya nilang gawin? Well, one is die less. Kung hindi nila ipilit yung mga pagpupush, yung mga pag-steal ng buff or pag-cross ng river, right now tanggapin nila yung fact na, okay, dead lanes tayo, mag-freeze na dito yung RSG pagkatapos ng Lord, and then sa base na lang tayo lalaro. Yun na lang, I think right now, farm up, try to close the gap, get as much experience as you can, tapos go from there. Tapos ang malala dito, no, ang dami nilang vision, parang pinapanood lang nila ba nagpo-post sa Aqua? Care and one charge ngayon. The Circling Eagle mula dito kay Light. Pero sabi nila, joke lang, atras muna. Joke lang. Target sana nilang basagin yung Torres sa may bandang itaas pero hindi nagtagumpay dahil wala na rin silang minions doon. Lumalaki ang gold lead ng RSG at ninanakaw na rin ang mga buff ni King Kong. Hirap na hirap ngayon ang TNC. Kailangan nilang pabagalin pa ang laro. Mag-farm up, as Leo said, pero si Light papakasok muli at aalis na naman. Actually, para kasing meron din silang one charge dito pero mamaya pag-usapan niya kasi nandun yung full barrage. At mamamatay si Eman sa kamay ng Phoenix Armies. That's one way to do it, right? Kanina pinag-usapan natin yung mga problema. Diba? Napakalinaw naman. Hirap na hirap ang TNC. Anong gagawin nila sa lahat ng vision na to na meron sila? Sa firepower na inaantay nila? Well, one is clean pickoffs. Antayin nilang magkamali ang RSG. Antayin nilang mag-overheat ang RSG, ang Raiders. Dahil at this point, 5k ba naman ang lamang mo tapos hindi ka mapasya ng kalaban mo, hindi sila makakross ng river. May chance na mag-aasim sila. So right now, with this first Lord spawning, TNC pwede silang chumek lang, pwede sila mag-threaten dahil napakabilis nga naman ang burst nila at this mid-game point.
kung magkamali yung RSG dito, pwedeng mag-swing pa. At kailangan nilang abangan kung saan manggagaling si Nats dahil kung titignan natin ang pwestuhan ng Pakito ay nasa may bandang likod na siya. Half HP on this Lord. Okay. Light papasok sa may bandang likod. Innocent! 7K gold yung buhay ng Lord. Pero ngayon nandun yung one charge. King Wow! Kong will secure that Lord. Habang mamamatay din, Innocent at Koyo. Sino ang kanila maging next na casualty? Si King Kong. Sarado pala eh. Ngayon habulin natin si Bao. Oh, Circling Eagle Primal mula Light. dito kay Light. Primal Light na gamit din. Pero nandun yung mga sapak mula kay Hoodie Nats. 1v5 scenario, hinihintay ni Bentings ang Lord. no. Makakadepensa pa kaya ang Phoenix Army? Nandito na ang army ng Raiders. Pero nandiyan Yung na, Lord. Lord. Saved by the bell. Buhay yung Lord, nabuhay doon sa tamang pagkakataon. Pero mabilis nilang tutunawin at sasalubungin ito para wala ng next na wave na malalaking minions na lumabas pa. RSG 7.2k gold lead. Okay, hindi ko naman sabing endable, pero okay na rin. Kumapit ang TNC, ninakaw ni King Kong yung Lord, and nakapag-buy time sila. Definitely we will see one more Lord. Hindi naman to tapos pa. TNC can still continue on that path, make sure na makahabol si Innocent, makahabol si Goyo. Kasi kaya pa naman eh. They have to focus on what they can do with the Vision. Number one yon. Anong gagawin natin sa Vision? Saan tayo pupunta? Currently, nakaka-items naman si Innocent. Goyo as well. 3 core items. At kaya naman nila mag-contest for buffs, at least. Tsaka parang ang hirap din i-push kung ang TNC considering na napakataas ng kanilang range. Yung tipo na kumukuha ka pa lang ng tore, sinasaktan ka na, pero syempre si Irad very confident on this tanking ability sa kanyang backsha. Ayan din, ang isang strength ng lineup ng TNC, napakaganda ng kanilang wave clear. Kahit na hindi sila mag-overcommit, they have 3 core heroes, differing damage types, magic and physical. RSG naman, napakalinaw eh. They're very dive heavy, diba? So, full committal sila. So, right now, mas malaki yung margin of error ng TNC basta nasa loob sila ng base. Oh, and I have to say, no, may special part pa to eh. May feature pa. Pwede But nilang wait, there's more. harangan yung mismong minion waves Oo. with the Grak Wall. So, ibig sabihin yung depensa talaga ng TNC ay malala at kailangan lang nilang hindi mamatay. Pero King Kong! Tatlo, Wow! apat na members mula sa RSG pero mapapa-wild charge itong si King Kong para makatakas. Yan. And gusto ko lang sabihin kanina, no, si Light kasi yung Matilda, parang wild charge din yung ulti niya, di ba? Pero pwedeng lumiko. Pero pwede lumiko, Oo. yun yung kanya, yun yung mas maganda. Tapos pwede pa magdala ng isa. May +1. Ang daya talaga ng Matilda ngayon. Uy, Uy, pero nandito forward. yung attempt. Onward, Irad. Napakakunat ni Irad dito. Si makakuha ng purple bomb, pero nandun si Nats. May mga attempt na ginagawa itong kupunan ng RSG. Babagalan nila ng saglit. At nagpo-flow na rin lang sila ng minions dito. Kasi 20 seconds, mabubuhay na rin yung Lord eh. Best case scenario no para sa TNC ngayon, kahit medyo malaki ang gold lead ng RSG, wala pang inhibitor turrets na bumabagsak. Yep, they could definitely do much worse. So right now, kung magtuloy-tuloy ang pace na ganito para sa TNC, kayang-kaya pa nilang mag-force ng late game comeback. Ang kunat ni Irad dito Ganun ano bang build ni Irad ngayon? Hindi matulaw May eh. anti-selos. Hal o Naka-anti-silos. Naka-anti-silos na eh. Naka-anti-silos pala si Irad. Kahit anong iba to ng TNC, parang kayang tangkihin. Pero ngayon, 3-4 HP para sa Lord. Oh. Light, Eagle. liliko nga ba? Hindi, Irad nasa may likod na. Uy, si Eman dito, nasa likod din! From behind! Ngayon si Innocent, mapapapulbarage! Babagsak dito isa-isa ang TNC. Ininex na nga ba nila si King Kong? Habang napaulti na nga rin. Aqua! Double kill! Triple kill para kay Aqua dito. Pwede ba nilang tapusin itong laban na ito? Nagpapakita na si Irad sa harapan ng base. Pero Di ba, mukhang di ba, Lord di ba? ang gusto nilang i-call. Susunod na lang, mabilis naman mag-rotate yan eh. Simula pa lang sa off-angle, full Oh, barrage. no. Alam ko nang hindi good idea na ipilit ng TNC yun, but they were caught off. Yun na lang yung kaya nilang gawin eh. They had to respond. And right now, mabubutas ang base nila, and this might be it. End the ball! 2 seconds para kay Innocent, 3 naman para kay Bao. Pero mukhang magbabak muna ang RSG. Kinalbulang ng bahagya ang base ng TNC. Full barrage, Eman, delikado! Sapat ba? Sapat? Hindi. Wala rin flicker. Itong si Innocent. Ngayon, layuan muna sila. Eman, hahabol na rin dito ang kubunan ng TNC. Ngayon, yung Lord na bibilisan lang dito ng RSG ngayon. Pwede sila mag-engage. At yung Circling Eagle, Iran, isinama nga lang. At yung Circling Eagle. Ngayon, papasok na rin si Eman. Tinamaan dito ng heavy crossbow. At si Bao ang napuruhan. Oh no.
Ang ginagawa ng TNC dito, they're trading bodies for time. Binibigay nila yung mga pwedeng mamatay. Si Bao, okay lang. King Kong, yes. Bentings, maybe. Pero ngayon, final defense to. Kung hindi sila mabuhay dito, it's over. But if they can buy time, kung mabuhay sila at least, maybe kung may mamatay isa, dalawa, kaya pa. Oh no, itutuloy na nga doon ng RSG. Base lock ba? Magiging tawag nila pero si Ako ay pumasok. Andun yung normal his full barrage. Whoa! Takbo! Whoa! At napuruan doon. Takbuhan muna ang RSG. Nice defense para sa TNC. Buhay pa rin ang Phoenix Armies. Hindi man natapos ang laro, naubos naman ang inhibitor turrets ng TNC. At mukhang tuloy pa ang laban. Knight, aalis na lang sa jungle ng TNC. Never say die para sa TNC Pro Team. Pero pahirap na ng pahirap ang laro. 15-minute mark, 4v5 defense yun. May Lord pa ang RSG. Nagpapakita na ng potential ang lineup ng TNC. I'd say 17-18 minutes kung walang gawin ang RSG, kung hindi nila ipilit ang engage, baka maging 50-50 na nga ang susunod na Lord na to, coming up in 100 seconds. Real quick, tingnan natin, no? Kahit na sabihin mo down ng 2K, si Ixia, si Innocent, technically, full build na to eh. Okay na to eh. Basta maposisyonan niya at maganda ang kanya setup na full barrage, RSG is forced to respond. RSG is forced to retreat or find him eventually. So napakabigat ng trabaho ni Nuts. More now than ever. At hindi lang yun, yung kay Innocent din, yung pressure na siya ang susi para sa TNC. Kailangan ang pwesto, ang timing ng full barrage ay magiging napakaganda para sa side ng TNC Pro Team. An 11k gold lead, hindi biro ito dahil nandito pa tayo sa phase ng laro kung saan hindi pa lock build ang TNC. Pero ang importante ay bumabawas na ang Ixia. Yun ang natitirang win condition para sa TNC Pro Rico, Team. Talagang hindi na pinagbibigyan pa. Oh no, naka-heavy cross mo na rin! And Iran with a kill ngayon. Si Light ay may Oh! ibig din. Si Bao makakuha ng isa. Full barrage. Flicker din. Hinabot si Eman. Pero bitin yung damage. Doon, 47 seconds bago mabuhay yung Lord. Wala ring flickers si Innocent if ever for the next 110 seconds. Pero wala rin naman flicker si Aqua. So ngayon, given this state of the game, 16 minutes in, makikita natin, resource for resource, halos 50-50 na eh, halos 1 for 1. Kanina, kaya pang umasim ng RSG. Ngayon, every mistake is magnified. Bawat mali nila, mas lalong lumalaki yung chance ng TNC makakambak. At naka-malefic roar na nga rin dito si Innocent. Kasabayan na rin ng Wind Talker. Full build malala na talaga. Kulang na lang ibenta yung sapatos. And that will happen in our upcoming Lord. Kung maghihintay tayo ng dagdag na 1 minuto, this will be an Evolved Lord battle. At alam naman natin kung sinong makasecure ng Evolved Lord, kadalasan sila pa talaga yung nananalo. Actually, gusto ko lang tutukan. Total na banggit mo yung sapatos. Eh, no? Para sa ating mga marksman, ang ganda ng quantum charge eh. Kasi hindi mo na kailangan ng sapatos yung Featherman magkaipitan. Kunyari, kailangan nyo na ng full items. Dahil nga doon sa proc ng, ng quantum charge. So, additional slot para sa kanilang itemization. And ngayon, yung Lord, binuburst nila. Oh! Uy, King Kong, delikado dito. Sobrang baba ng HP niya at sumabog lang ng parang ganun. oh my gosh! Saan? Inigot-igot ni Light. Minikus, man. And for no trade at all. Hindi ko alam kung ano iniisip ng TNC doon. I don't know what the call was. Pero hindi yun worth it dahil 25 seconds. Nasa loob na ng base ang RSG. Oh no, na-tornado doon, boss. Hinalo-halo. Sobrang sakit na nun. umikot-ikot. Grabe si Inzan rito, boss. Sobra sakit na talaga at magpupush na ang RSG. One step away, one fight away from securing Game 1 victory. Wala pa rin naman si Kikong dito ngayon. Napalalim ata itong sinaspawn ng River dahil nila full barrage. Nice defense muli. Natsaya, atras din pero makakagad siya ng Chichu Dog. Pero sabi ng RSG, atras muna tayo kasi meron tayong Lord. Kailangan natin magamit to. Napakahirap talagang mag-push sa TNC. Full barrage, yung Astral Echo, tas may mga traps pa. Biruin mo ang daming Eyat doon sa base. Lahat maapakan mo eh. Di ba? Kung hindi ikaw, yung minions mo, titigil pa rin. Tapos ito, tamo mo, papadiran pa yung Lord. Lalagyan ng pader. Pero syempre hindi ako si King Kong. At papapasukin niya yung Lord sa loob ng base. Nuts ngayon, naghahanap na naman ng angulo. Pero si Eman nasa may bandang likod pa. May ibig ba nandun yung Watchers? Light with that ultimate. And Eman, nakaka-breathe lang. Unti-unti bumabagsak ang Phoenix Army dito. Double kill para kay Eman. Full barrage. Makakapatay din ng isa pero may islock na. Ang tawag ng RSG at ang mga Raiders ang makakakuha ng Game 1. Crucial repositioning.